Nagtagumpay at nagsabunutan ang dalawang dalagitang yan sa isang plaza ng Leon, Iloilo. Biglang sumunggab ang isa pang babae at nakisabunot din. Natumba ang naka-white shirt na babae at pinagtulungan siyang sabunutan ng iba pa. Sangkot sa gulo ang 7 estudyanteng mga menor de edad pa. Ayon sa Women and Children Protection Desk ng Leon Police, may hindi raw pagkakaintindihan ng mga dalagita at nagkapikunan. Ipinatawag sila ng pulisya at Municipal Social Welfare and Development Office. Nagkaareglo na rin sila at sasailalim sa counseling. Nagkagit-gita ng dalawang jeep na yan sa Camarin, Caloocan. Nag-ugat umano ito sa pang-overtake. 4 na beses pa raw na binunggo ng jeep sa kaliwa ang jeep sa kanan. Sa takot, nagsibabaan ang mga pasahero. Naglabas ng show cause order ang LTO at LTFRB sa dalawang driver. Posible silang kasuhan ng reckless driving at obstruction of traffic at masuspindi ang kanilang lisensya. Pinagpapaliwanag na rin ng LTO ang may-ari ng mga jeepney. Itinuro sa pagdinig ng Kamara si dating PCSO General Manager Royina Garma at si NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo na nasa likod umano ng pagpaslang sa isang dating opisyal ng PCSO. Pareho nilang itinanggi ito. Narito ang aking report. Ilang beses na pinagbabaril ng nag-iisang gunman ng puting pickup na yan habang nakahinto sa traffic sa may Mandaluyong noong July 2020. Dead on the spot ang sakay nito na si retired General at PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. May binuong Special Task Force ang PNP at nag-alok pa ng reward ang mga mista ni Barayuga sa PMA Class 1983 pero walang nangyari sa investigasyon. Matapos ang mahigit 4 na taon, itinuturo na ngayon ang mastermind ng krimen. Matapos matanggap ang impormasyon, sinabi ko kay Sir Leonardo na dahil isang opisyal ng gobyerno ang target, mahalaga na magsagawa ako ng sarili kong verifikasyon. Ngunit sinabi niya na hindi na kinakailangan dahil ang utos ay mula kay GM Garma, dating Colonel Royina Garma. May kaugnayan umano sa droga si Barayuga na nasa drugs watch list noon ni dating Pangulong Duterte. Sabi ni Police Colonel Santi Fuentes Mendoza ng PNP Drug Enforcement Group sa Quadcom ng Kamara. Nilapitan siya ni NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo noong February 2020. Naunsyami ang operasyon dahil nag-lockdown dahil sa pandemya. Natuloy na lang daw ang operasyon nang magluwag ang restrictions. Sinabi rin ni Colonel Leonardo na hindi kami mahihirapan sa pagsasagawa ng operasyon dahil nag-issue na si Ma'am Garma ng isang service vehicle para gamitin ni Wesley Barayuga at binigay sa akin ang description at plate number ng sasakyan. Ipinasa ko ang lahat ng impormasyong ito kay Nelson Mariano. Si Nelson Mariano ang dating police corporal na kinontak ni Mendoza na siya namang naghanap sa hitman na nagngangalang Loloy. Nang mapatay na si Barayuga, binayaran umano ni Leonardo si Mariano ng 300,000 pesos. 40,000 pesos ang parte umano dito ni Colonel Mendoza. Itinanggi ni Garma at Leonardo ang mga akusasyon. Maganda po, wala po Maganda kaming naman. conflict. Yes, nag-uusap po kami. So you were never also investigated by any law enforcement agency as far as the death of General Barayuga was concerned? Wala po, Mr. Chair. No. Nakilala ko po yan, I think isang beses lang kami nag-meet. Isang beses yan. lang. I know that he's an underclass po namin. Underclassman. Pero maliban doon, wala na po akong, hindi ko na po siya So no ganun working kakilala. relations with Colonel Mendoza? Wala po. Hindi mo Mr. naging Chair. tao before in your units? Hindi rin po, Mr. Chair. Sabi ni Surigao Congressman Johnny Pimentel, may isisiwalat si Barayuga na katiwalian sa PCSO bago siya paslangin. Colonel Garma is a woman disguised as a meek lamb. But deep inside her, she is a ruthless killer, killing without mercy innocent people. Nauna nang idinawit sina Garma at Leonardo sa pagpatay sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm. Itinanggi nila ang akusasyon. Sabi ng warden nito na si Senior Superintendent Gerardo Padilla, nagmeeting sila ni Garma at Leonardo sa CIDG Davao Office. Itinanggi ni Leonardo na nangyari ito kahit kinumpirma mismo ni Garma ang pulong. Na-cite in contempt si Leonardo dahil sa pagsisinungaling sa komite, kaya ide-detain sa Kamara.
5 dating opisyal ng PNP ang nasa listahan ng mga suspect umano na nais imbestigahan ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Sabi ni Attorney Chrissy Conti na abogadong accredited ng ICC. Kasama sa listahan sina dating PNP Chief at ngayoy Senador Bato de la Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde, PNP Drug Enforcement Group Director Police Brigadier General Eliazar Mata, dating CIDG Chief Major General Romeo Karamat Jr. at NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo. Iimbestigahan daw sila ng ICC bagamat wala pang formal na kumpirmasyon. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga pinangalanang opisyal. Kapapasok lang na balita na cite in contempt ng Quadcom hearing ng Kamara si Tony Yang. Idedetine siya sa Quezon City Jail. Nagain ng not guilty plea para sa kasong qualified human trafficking si dismissed Mayor Alice Guo. Sa pamamagitan ng video conference mula sa Pasig City Jail Female Dormitory, online na dumalo si Guo sa arraignment ng Pasig RTC Branch 167. Kaugnayan ng pagkakasangkot umano niya sa ni-raid na pogo sa Bamban, Tarlac. Nakaschedule ang susunod na pagdinig sa October 1. Pinag-aaralan ng legal team ni Guo kung saan siya pwedeng ilipat para raw sa kanyang seguridad. Kasunod yan ng pagsasalita ng dating alkalde sa executive session kasama ang mga senador. Sa muling pagharap naman ni Guo sa pagdinig ng Quadcom ng Kamara, isang dokumentaryo ang ipinalabas kung saan isang Chinese spy umano ang nagsabing spy din daw si Guo, pero itinanggihan ni Guo. Sa huling Biyernes, bago ang paghahain ng kandidatura para sa eleksyon 2025, may partidong pumayag na tumakbo ang miyembro nito sa ibang partido. Nadagdagan din ang nag-anunsyo ng senatorial slate. May report si Von Aquino. Sa bisa na resolusyon na niratipikahan ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban sa kanilang National Assembly ngayong araw, papayagan na muna nila ang kanilang mga miyembro na tumakbo sa ilalim ng ibang partido para sa 2025 elections. Sa ilalim kasi ng kanilang bylaws, ang sinumang party member na gumamit ng Certificate of Nomination ng ibang partido ay otomatikong tinatanggal sa kanilang partido. Matatanda ang isa si PDP laban President Manny Pacquiao sa inendorso ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilalim ng Administration Senatorial Slate. Itong aming National Assembly, required po ito. And then lalo na election time, kailangan may adjustments kaming gagawin. Kasi most likely yung aming Certificate of Nomination ay hindi yun ang i-honor ng COMELEC dahil kumampi ang COMELEC sa isang faction. So meron kaming adjustments na gagawin dito sa assembly namin. Matatandaan noong nakaraang eleksyon, idiniklara ng Commission on Elections ang paksyon na pinangungunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang lehitimong PDP laban. Nakabinbin pa sa Korte Suprema ang apela ng kampo ni Pimentel na baligtarin ang desisyon ng COMELEC. Pag-uusapan pa raw ng partido kung mag-e-endorso sila ng mga kandidato para sa 2025 elections. Inanunsyo naman ng Partido Lakas ng Masa ang kanilang magiging senatorial candidates para sa 2025 elections. Ang mga labor leaders na sina Calio de Guzman at Attorney Renacio Luque Espiritu. Isusulong daw nila ang labor rights, climate justice at economic reforms habang direkta nilang hahamunin ang kapangyarihan ng political dynasties, elitista at oligarko. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Masusubok ang lakas at tibay mo sa isang trail sa Zambales. Hindi lang isa, kundi 6 na summit ang pwedeng maakyat dito sa loob lang ng isang araw. G tayo riyan, kasama si Bernadette Reyes. Where do broken hearts go? Ang sagot sa pusong sawi ng hiker na si Noel, sa bundok. Sinagad niya ang healing era sa Kawag Hexa na tinaguri ang isa sa most challenging trail ng Pinas. Not 1 but 6 summits kasi ang kailangang akyatin. So yung Kawag Hexa, inabot siya ng 18 hours. Nag-start kami ng 2 a.m. and then natapos na kami ng 8 p.m. Unang summit pa lang challenging na.
Bukod sa sobrang init, kailangan ding tipirin ang baong tubig. Sinukuan man ang pag-ibig pero si Noel hindi sumuko sa pag-akyat. From the first summit up to the 6th peak, nakumpleto ni Noel in just one day. More than just healing din ang nagawa ng Kawag Hexa para sa kanya. Parang doon ko na rin na-develop yung interest ko sa pag-hike. Nahanap ko na yung gusto kong gawin sa life. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naging instant tea party ang paglalaro ng batang babae sa isang toy store. Ang kanya mga ka-tea session, mga certified tito staff. Pusuan na yan sa report ni Marisol Abduraman. Sa shopping spree ng new toy, dapat sure na mag-enjoy. Tea set ang napagdiskitahan today nitong si Baby Istola. Maya-maya pa, nakipaglaro na rin itong si Kuya. Hanggang sa ang tea time, naging tea party with titos at naging kulitan na with their little cute customer. Free products testing at sure na 100% ang customer satisfaction. Dahil sa kanilang playtime, inulan ng papuri ang staff. Laging ang binabalik-balikan na mag-ama ang toy store na ito dahil parang ang binibiling toy ay may bundle ng kalaro. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.